Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mga ito pala ay ang mga cultivators ng Leiji sect, at mapapansin ang pag-highlight sa tatlong mga cultivators. Ang mga ito naman ay ang mga cultivators ng Ancient Demon sect, mapapansin ang reaksyon ni Fu. Ang top 3 aces daw ng Leiji sect ay narito, si Yaozi ng Ancient Demon sect ay narito rin plus ang kanilang senior chiefang, halos ang lahat daw ng mga top cultivators ng younger generation ng Sky Jupiter ay narito. Sambit ni Chen Fan nang matuon ang kanyang atensyon sa isa pang grupo partikular sa isang lalaking individual, ang energy raw ng taong ito ay flawless at malakas. Ang ability na mayroon ito ay hindi inferior kung ikukumpara kay Luo Changsheng. Ano ito raw ba ay isa ring member ng Xinghai sect? Mukhang maraming mga tao ng Xinghai sect ang nagsisimula ng pumasok sa mga abandoned realms kung ganun gaano raw ba karami sa mga ito ang tumungo sa Middle Earth. Nang biglang may kung anong nagsitalsikan sa bunganga ng spiritual being tanda ng pagbubukas nito. Let's go Mr. Lin Aya ng babae at ngumisi naman si Lin He, kailangan niya raw itong pasalamatan sa pag-imbito nito sa kanya. Pagtalikod ng babae ay bigla na lang nagbago ang demeanor ni Lin He na pasabi sa kanyang isip na paano naman mangyayaring siya na si Lin He ay magkakaroon ng interest sa isang babaeng cultivator na nagmula sa basurang Star Realm na ito. Bilang tanyag na binata at malakas na cultivator ng Nantian Realm, maraming mga tanyag na babaeng mga cultivators ang nag-aagawang makahiga sa kanyang kama. Gayunpaman bakit daw ba nakakaramdam siya ng ilang heart palpitations ngayon lang na parabang siya ay haharap sa kung anong panganib, malamang mayroon dong ilang mga disciples na nagmula sa ibang mga malalaking sekta ang narito rin sa Sky Jupiter upang makipag-agawan sa Great Opportunity. Haliligawan lang daw ng mga ito ang kamatayan kung ang mga ito ay mangangahas na agawin mula sa kanya ang Great Opportunity at pumasok na nga sila sa bunganga ng spiritual being Hasambit ng ibang mga cultivators ang spiritual energy raw na narito ay pakapal ng pakapal habang sila ay palalim ng palalim. Sinabi ng isa na subukan nilang bumaba pa ng mas malalim hanggat maaari at maghanap sila ng magandang lugar upang mag-cultivate ngunit makalipas ang ilang sandali tumigil ang dalawa sa isang cliff. Sinabi ni Fu na ang 1,300 talampakan ay sapat na para sa kanila dito na lang daw sila mag-cultivate sa lugar na ito, ngunit nagtaka siya kung nasaan na si Chen Fan. Hasambit ni Lingmeng malamang sa lala ng cultivation ng taong iyon ay tumigil na sa mga 3 o 400 talampakan pa lang, senior tumigil na raw ito sa pangungumbinsi sa taong iyon na sumama sa kanila magsumikap na lang daw ito sa pag-cultivate nang maabot na nito ang 6th grade ng Golden Core, nang ang master nito ay magkaroon ng kumpiyansa sa pagsuyo sa kanyang mga elders na ito ay may kasal sa kanya. Napabuntong hininga si Fu ito raw ay mayroong punto sa sinabi nito, kung ganun sige. Sa kabilang dako naman ay makikitang narating na ni Chen Fan ang bottom ng spiritual being ang lalim nito ay nasa 10,000 talampakan na pasabi sa kanyang sarili na ito ay ang barrier na humarang sa kanyang divine consciousness kanina. Ito raw pala ay hindi isang tunay na Xinwu interception heavenly formation nang biglang may dumating pa na isa na mapag-aalamang si Chifeng ng muling sect, nagulat nang makita si Chen Fan. Hasaad niya hindi raw ba't ito yung innate cultivator na nagligtas kay Lingmeng ano ang ginagawa nito rito. Nang biglang dumating na rin ang 3 elites ng Leiji sect chief ang sigaw ng isa umalis raw ito rito, ang lugar na ito ay naka-reserve na sa kanilang Leiji sect. Mapapansin ang pagkasindak ni Chief ang napasabi sa kanyang isip na wala siyang panama sa mga ito kapag nagtulungan ang mga ito bumaling kay Chen Fan. Titingnan niya raw kung paano nito i-handle ang sitwasyong ito at agad na lumipad paitaas. Hasambit ng isa talagang ang lugar daw na ito ay ang the best na lugar sa spiritual being o dugtong ng isa ang lugar daw na ito ay puno ng vitality at spiritual energy, at ang resources na narito ay abundant. Agad na sinabi ng cultivator sa isa na doon ito pamwesto sinabi ng isa na sa banda rito siya. Sa madaling salita sila ay nagkakasundo sa kung aling area ang kanilang uukupahin nang biglang napansin ng nakahubad si Chen Fan Young Fellow saad nito ang lugar daw na ito ay hindi lugar para sa isang innate cultivator na tulad nito kaya lumayas daw ito sabay pakawala ng Thunder Palm,
ngunit madali lang itong iniwasan ni Chen Fan. Hasaad niya pinapatay ng mga ito ang sinumang nasa kanilang daan. Ano ganito raw ba ang paraan ng pag-ooperate ng Leiji sect? O tugon ng cultivator, talagang nagawa nitong iwasan ang kanyang atake. Mukhang ito raw pala ay capable. Nagpakawala ng isang atake, lumapit daw ito sa kanya. Hasambit ni Chen Fan, mukhang talagang gusto nitong sabay counter-attack. Hasambit ng isa ang fellow raw na ito ay talagang nang ahas na mag-resist. Ang pag-aak nito ng reckless ay katiyak-tiyakon. Habang sinabi naman ng isa pa na duda niya e naiihi na ito ngayon sa takot. Tumagos ang atake ni Chen Fan patungo sa nakahubad. Hati ang katawan. Brother, sigaw ng isa sa kanyang pagkabahala. Sumugod ang isa pa kay Chen Fan. Ang pangahas naman daw nitong saktan ang kanyang brother. Bakit hindi na lang ito mamatay? Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ang Leiji sect ay guilty sa pag-educate sa mga malulupit na mga disciples na tulad ng mga ito. Sabay pakawala ng isang slash. Hati ng pa-vertical ang hangal. Makikita ang pagkagulantang ng isa sa kanyang nasaksihan. Takbo, kailangan niya rong tumakbo. Huli na para dun. Sambit ni Chen Fan sabay tutok ng espada. Binigyan ng mabibilis na sunod-sunod na mga slash at nagpahabol pa ng isa. Get lost, saad niya ang mga ito raw ay nakakasulasok. Gayunpaman nagtaka siya nang makapansin siya ng kaunting rebound sa sahig paghakbang niya. Agad na hinampas ng espada inangat. Napasabing kapag siya raw ay gumagamit ng puwersa sa pag-atake, ito ay nagbabalik ng pareho ring puwersa. Ang restriction formation daw na narito ay higit na mas mysterious kaysa sa mga nakita niya na noon pagbalik niya sa mundo. At ang restriction daw na ito ay mayroong pagkakatulad sa Xinwu Interception Heavenly Formation. Nang biglang may napansin siya pagbubukas ng isang portal, agad siyang tumalon papunta rito at tuluyan ng naglaho kasabay ng pagsarado ng portal. Habang nakatago sa isang bato ay napasabi si Chifeng na tiyak na ang taong iyon ngayon ay, gayunpaman nagulat siya nang makita ang pira-pirasong katawan ng tatlong mga elite disciples ng Leiji sect. Lumipat ang eksena sa loob ng wormhole kung saan kasalukuyang naruroon si Chen Fan. Ilang sandali pa'y narating niya na ang dulo nito't bumungad sa kanya ang isang maliit na mundo, at isang kung anong bagay na tinawag niyang puso ng Wood God. Hasambit niya pagkatapos na sinuri ng maigi, talagang ito raw ay ang Heart of Wood God. Bakit ito nandito? Nang biglang dumating si Lin He. Hasambit ni Lin He, hindi niya raw inaasahang mayroong isang individual sa bituing ito ang makakakilala sa Heart of Wood God. Lumalabas na ang abandoned realm daw pala ay hindi ganoon ka-ignorant gaya ng iniisip ng mga tagalabas. So ang mga sabi-sabi raw pala ay tama, mayroong great opportunity sa Sky Jupiter. Mukhang tama lang pala ang pagpunta niya rito. Senior Lin, sabat ng babae. Nagtanong kung ano ang Heart of Wood God, ngunit sumagot lang si Lin He na ang Heart of Wood God ay isang supreme treasure. Sabay hila palapit sa babae. Ito ay ang greatest opportunity ng Sky Jupiter ng mga ito. Hindi na raw nito kailangang mag-alala pa, hahatian niya ito once na makuha niya na ito. Nagtaka ang babae sa kanyang mga narinig. Sky Jupiter nila greatest opportunity? Bakit daw ba tila nakakaramdam siya na mayroong kung anong mali rito? Brat, saad ni Lin He kay Chen Baixuan, wala raw siyang pake kung papaano nito nalaman ang patungkol sa Heart of Wood God, kung itinatago man ito ang kanyang cultivation o kung mayroon man itong kung anong special counter. Nag-release ng Divine Chi at idinagdag na ngunit since siya na si Lin He ng Muri sect ay narito na. Mas maiging lumayas raw ito. Napa-flinch ang babae na bigla sa kanyang nakita. So ang fellow raw pala na ito ay isang nascent soul cultivator. Mukhang ito raw ay mas makapangyarihan pa kaysa sa mga ancestors ng kanilang sekta. Hasambit naman ni Chen Fan sabay baling sa Heart of Wood God. Lin He ng Muri sect, wala pa raw siyang naririnig patungkol sa mga ito. Hatugon ni Lin He, normal lang daw na hindi pa naririnig ng isang native na tulad nito ang patungkol sa kanyang reputasyon, ngunit talaga raw bang makikipaglaban ito sa kanya para sa Heart of Wood God? Hindi tugon ni Chen Fan ang core daw ng Heart of Wood God na ito ay nakuha na ng isang individual few years ago pa na siya namang ikinabigla ni Lin He. Hindi saad niya no way raw na iyon ay posible. Ang vitality raw sa Heart of Wood God na ito ay umaapaw pa rin, malabong mayroon ng kumuha sa core nito sabay infuse ng chi. Ito raw ay nagsasalita ng nonsense sabay pakawala, katapusan na raw nito. Makikita ang reaksyon ng babae, tiyak na mamamatay raw ang young master na ito, hindi niya ito male iligtas. Layas sambit ni Chen Fan sabay basag sa ataking paparating. Tumagos patungo kay Lin He, nagawa niya itong mablock, gayunpaman hindi mapigil ang mapa at Ras.
Paano ito naging posible sambit ng babae sa kanyang pagkabigla? Paanong nangyaring sa nascent soul level cultivation na mayroon si Lin He na gawa itong mapa at ras ng isang hamak lang na innate cultivator sa isang atake lang? Paano ito naging posible? Hasambit ni Lin He mukhang gusto raw pala talaga nito sabay release ng matinding divine energy ipinilform ang Muri technique. Ano yung sigaw ni Chen Fan? Sumugod na patalsik si Lin He. Sinabayan ni Chen Fan pababa. Ito raw ay hindi tumitigil sa pag-offend sa kanya ngunit kahit na ito pa raw ay ang immortal na nagmula sa 5 elemental immortal sect na nag-set up ng Qingdi God Trapong formation na ito rito, siya na si Chen Baixuan ay papatayin pa rin ito. Anong sinabi mo? Patanong na tugon ni Lin He. Qingdi God Trapong formation? Hasambit naman ni Chen Fan. So alam nito ang patungkol sa Qingdi God Trapong formation? Kung ganun dapat alam na raw nito na ang lahat na narito sa lugar na ito maging ito man ay bulaklak damo medicine pati na ang Heart of Wood God. Ang lahat ng mga ito ay pag-aari ng 5 elemental immortal sect. Mapapansin ang reaksyon ni Lin He. Idinagdag ni Chen Fan na ang 5 elemental immortal sect ay kilala sa pagiging mapaghiganti. Ito ay isang napakalaking sekta na winuwasak ang sinumang mangangahas na kunin ang kanilang pag-aari, hindi nito nakuha ang permiso ng mga iyon. Tama raw ba? Nang inag ang kamay ni Lin He sa kanyang narinig ang 5 elemental immortal sect daw ay isa sa top 9 immortal sects ng Central Galaxy. Sabay tingin sa babae, kasalanan daw nito ang lahat. Agad na nagdash patungo sa likod nito, inangat at ibinagsak, na siyang naging dahilan ng katapusan nito. Interesting sambit ni Chen Fan. Sinabi ni Lin He na ngayon ito na lang ang natitira kaya wala nang makakaalam pa na pumunta siya pagkatapos niya itong patayin. O tugon ni Chen Fan, sa tingin daw ba talaga nito magagawa siya nitong mapatay? Nag-flick si Lin He sabay summon ng isang artifact. Indeed ang cultivation level daw nito ay talagang di hamak na mas mataas kung ikukumpara sa kanya. Gayunpaman ito ay hindi lang patungkol sa cultivation level, ito ay laban sa pagitan ng mga techniques. Ngayon tikman nito ang kapangyarihan ng Bao Qing Gloomy Lamp, ang treasure ng kanilang sekta. Agad na inactivate at nagpakawala ng isang fire art. Nagyabang umano'y ang fire art ay ang siyang antay sa wood art, kaya kahit gaano pa ito kamakapangyarihan ito ay mapupuksa ng kanyang apoy. Lumalabas na mukhang alam pala ni Lin He na ang core cultivation ni Chen Fan ay wood art based. Gayunpaman, o ganoon ba? Tugon ni Chen Fan sabay transform naging isang phoenix. Tinupok ng apoy ang fire art ni Lin He kasabay niya. Samantala, sa labas ng spiritual being well makalipas ang 3 araw, ay makikita ang pagdating ng Leiji Sect Master na si Greater Deity Qing Tian at ni Ancestor Zhang ng muling sect, ganoon din ang 2 nascent soul demons ng Ancient Demonic Clan na si Fu Hai at Tan Shan. Usap-usapan ng mga cultivators ang patungkol sa nangyari sa loob. Nagtanong ang isa kung sino ang pumatay sa 3 brothers ng Leiji Sect. Sinabi ng isang narinig niyang ito ay isang sword cultivator. O dagdag naman ng isa, ang mga sugat daw ng mga iyon ay dulot ng isang sword art, at sinabi naman ng iba pa na nandito na ang mga big shot ng 3 major sect upang mag-imbestiga. Nagpatuloy ang diskusyon hanggang sa napamura na ang isa. 3 araw na raw ang dumaan ngunit hindi pa rin nila mahanap ang suspect. Damit sino raw ba kasi iyon? Sinabi ni Chi Feng na mayroong isang innate cultivator na naroon nung sandaling iyon, malamang iyon daw ang may kagagawan. Kung ganun, tugon ng isa, maghintay na lang daw sila ng 3 araw pa hanggang sa muling magbukas ang spiritual being well, dahil sa sandaling iyon ang kanilang sect master na mismo ang personal na mag-iimbestiga. Thus, pagkalipas ng 3 araw ay nagbukas na nga ang spiritual being well. Bumugso ang matinding spiritual energy, kasabay nito'y ang paglabas ng ilang mga cultivators na nasa loob. Nagulat ang 2 sa kanilang nadatnan sa labas. Napatanong si Fu kung bakit napakaraming tao rito. At sinabi naman ni Lingmeng na napakaraming mga ancestors at seniors mula sa 3 major sects. Tinawag si Lingmeng ng kanyang master at agad namang nagdash palapit kay Fu ang kanyang master. Master, sambit ni Fu. Nagtanong kung ano ang nangyari ngunit sumagot lang ang master na wag na itong magsalita ng ano mang bagay, maghintay na lang at manood, at ilang sandali pa, makikita ang paglabas ni Chen Fan. Agad na nagdash ang mga sect masters at ang iba pa sumigaw na hulihin ang taong ito. My friend, sumuko ka na lang, sambit ni Chi Feng. Gayunpaman, mapapansin ang pagkagulantang ng mga greater deities. Tigil alingaw-ngaw ng sigaw ng mga ito na siyang ang nagpahinto sa mga sumugod. Nagtaka kung bakit. Lumapit ang 4 na mga greater deities kay Chen Fan, nagpaabot ng pagbatit paggalang. Greetings kay Greater Deity Chen, sabayang bigkas nila.
Hasambit ni Chen Fan ano sambit ni Lingmeng hindi raw ba't ito ay isang hamak lang na innate cultivator ano ito rin ay isang greater deity. Quiet sambit ng kanyang master ano gusto raw ba nitong mamatay sila, ngunit dagdag ni Lingmeng sa pamamagitan ng telepathy ngunit ang fellow raw na ito ay isang hamak lang na innate cultivator. Tianhuang tugon ng master ito ay si greater deity Chen ng Tianhuang ano hindi pa rin daw ba nito nare-realize kung sino ang taong ito. Hay mukhang napamper niya raw ito ng gusto at napaka-spoil na nito ngayon. Pamatak ang butil ng pawis sa pisngi ni Lingmeng ano ito ang nascent soul killer na si Chen Beichuan. Rise tugon ni Chen Fanso kilala siya ng mga ito. Sinabi ng isang greater deity na ang makapangyarihang pangalan nito ay kinasisindakan ng mga galaxy na malapit sa Tianhuang, tanging ang mga younger generations lang daw ang hindi nakakakilala sa kanya. Idinagdag ng isa na kung alam lang nila, naging mas maaga pa raw sana sila sa pagpunta rito ngunit sinabi lang ni Chen Fan na napakarami nilang pumunta rito ano sinusubukan daw ba siyang hulihin ng mga ito, hindi tugon ng mga greater deity sila raw ay hindi mangangahas, ngunit sumagot lang si Chen Fan na maaaring sila hindi ngunit siya ay mangangahas. Itinuro ang sect master ng Leiji sect nagsabing talagang ang Leiji sect nito ay makapangyarihan dahil lang sa naka-occupy siya ng isang spot gusto ng wasakin ng tatlong chief nila ang kanyang immortal soul kaya ang magkaroon ng ganoong klaseng chief sa tingin niya ang Leiji sect ay hindi na kailangang umiral pa sa mundong ito. Greater Deity Chen tugon ni Greater Deity Qing Tian sa isang malakas at emosyonal na boses o tugon ni Chen Fan ano ito raw ba ay hindi kumbinsido. Nagbaw si Greater Deity Qing Tian kasalanan niya raw ang lahat ang tatlong iyon ay naging napaka-arrogant siya raw ay nakahandang i-bear ang lahat ng consequences, pakiusap espir nito ang Leiji sect. Agad na nagbigay ng isang sampal si Chen Fan umano'y i-disable niya ang cultivation nito ano tinatanggap daw ba nito? Oo tatanggapin ko tugon ng Greater Deity mapapansin ang pagpalibot ng itim na usok sa kanyang katawan. Humarap si Chen Fan sa Greater Deity nang muling sect ang disciple daw nito ay hindi naging grateful sa ginawa niyang pagligtas sa buhay nito kaya dapat na iba niya itong makalabas mula sa kanyang immortal cave sa loob ng 100 taon. Yes Greater Deity Chen tugon ni ancestors ang idinagdag sa kanyang isip na kahit napatayin pa nito ang babaeng ito siya ay hindi tatutol. Nanginig ang buong katawan ni Lingmeng. Kung ganun sambit ni Chen Fan yun lang lahat-lahat at agad nang lumipad paalis nagbigay ng formal na palem ang mga greater deities. Qing Tian sambit ni ancestors ang sila raw ay tila nasadlak sa impyerno sa pagkakataong ito, napabuntong hininga na lang si greater deity Qing Tian. Makalipas ang ilang araw ay ginugol ni Chen Fan ang kanyang oras sa paglalakbay sa iba pang mga galaxy bawat isa sa mga ito ay selyado ng iba't ibang immortal formations, at mayroon ng kumuha sa mga great opportunity. Ngayon kailangan niya na rong bumalik sa Earth at makalipas 3 linggo, ay muli niya nang nasilayan ang outer image ng mundong kanyang pinagmulan. Ang spiritual energy raw ng Earth ngayon ay naging mas malakas na kaysa sa spiritual energy na mayroon ng Tianhuang, locally ang lahat ng mga immortal formations na narito ay puro defensive lang lahat, hanggat wala lang siyang atakihin sa mga ito. Ito ay hindi mararamdaman ng isang normal lang na nascent soul cultivator. Sa tingin niya mukhang ang maaaring makapasok lang ngayon sa Earth ay mga nascent soul cultivators. Ang mga cultivators na naabot na ang divine level ay bibigyan ng counter-attack ng formation maliban na lang sa mga naglagay ng formation na ito rito. Ngunit hanggat wala lang mga divine level sa loob ng Earth ngayon kayang-kaya niyang labanan kahit na gaano pa kalakas na mga nascent soul cultivators. Gayunpaman paglapit ni Chen Fan ay bigla na lang mayroong nagmaterialize na mga formations hinigup ang ilang porsyento ng kanyang kapangyarihan at sa pagpasok niya sa atmosphere ng Earth habang papababa, gaya ng inaasahan sambit niya ang spirit law ngayon dito sa Earth ay mas lalong lumakas na, halos hindi niya na ma-hold ang kanyang deity form dahil sa kakulangan niya sa spiritual power. Bumagsak siya sa dagat hello madapaka bati ng shark agad na umiwas si Chen Fan. Binigyan ng isang slash na gulat ng mapansing ang cultivation ng si monster na ito ay katumbas na ng isang innate golden core. Napatanong si Chen Fan sa kanyang sarili kung ano na ang nangyari sa Earth pagkalipas ng 10 taon, kailangan niya raw munang umuwi. Tumungo siya sa Central Sea City kung saan dating nakatayo ang company building ng kanyang ina ang kasalukuyang taon ay 2026.
Tumingin siya sa labas ng city, mukhang ito raw ay inabandona na ng mga tao at ang area na ito ay inuukupan na ng mga demon beast. Bumaling sa city, although ang spiritual energy raw rito ay nag-increase. Ang bilang ng mga taong nagko-cultivate ay kakaunti lang kaya hindi nila ma-resist ang mga demon beast na nasa labas, at bakit daw ba hindi armado ang mga tao sa city na ito? Mula doon ay tumungo siya sa Jinling, partikular sa residence ng kanilang Chen family kung saan siya ay napamura sa kanyang nadatnan. Paano ito naging posible? Siya raw ay naglagay ng napakaraming mga formations dito, ni ang mga formations daw na iyon ay hindi magdi-decline kahit na daan-daan o libo-libong taon pa ang dumaan. Wala raw siyang nakikitang anumang senyales na mayroong mga tao rito. Nasaan si Qiyong at si Sister An? Nasaan ang kanyang mga magulang at grandpa? Lumipat ng lugar si Chen Fan, bilis kailangan niya rong bilasan. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na siya sa Chuzhou, dumaan sa Cloudy Mountain kung saan dating nakatayo ang kanyang villa, dumiretso sa isang partikular na lugar. Ginamit ang kanyang divine sense ang mga pagkain at sandata raw na narito ay nasa dati pa ring pwesto. Walang senyales ng pag-activate ng formation. Sila raw ay hindi pumunta rito. Ano ang pag-atake raw ba sa Baekhyun sect ay napakabiglaan na umabot na sa puntong ni hindi man lang nagkaroon ang mga ito ng tsansang makatakbo papunta rito. Hindi ang kanilang mga soul tablets daw ay ayos pa naman, ibig sabihin hindi pa sila patay, at least sila ay buhay pa. Lumipad si Chen Fan, mayroon pa rong ilang mga base na kailangan niyang tingnan, wala rito, wala rin dito. Nagpatuloy si Chen Fan sa paglipad. Qiyong grandpa, nasaan daw ang lahat ng mga ito? Narating niya ang island ng Yinzhou, ito na raw ang huling base. Kapag wala pa siya rito, hahalughugan niya na ang buong mundo. Siya nga pala ito, yung maliit na mundong na-discover niya noon. Nilibot ni Chen Fan ang buong lugar, wala pa rin dong signs na narito ang kanyang family nang bigla siyang may napansin. Isang flying beast. Agad itong umiwas, lumipad palayo, ngunit nagcast ng isang teknik si Chen Fan, hinila ito pabalik. Bakit hindi raw ito masayang makita ang kanyang master? Umiling-iling ang flying beast. Nagcast ng kung anong teknik si Chen Fan upang mapasalita ito, thus dahil dito napag-alaman niyang sa unang mga 2 hanggang 3 taon ng kanyang pag-alis ay madalas na pumupunta rito ang kanyang family at iba pang mga members ng Baekhyun sect, ngunit 6 years ago, sila ay tuluyan ng naglaho. 6 years ago, sambit ni Chen Fan, iyon din daw ay ang parehong petsa nung siya at si Qiyong ay kinuha ng kanyang master ang Kenching Fairy sa kanyang nakaraang buhay. Tumungo sa isang city, naglakad, napasabi sa kanyang isip na silang lahat daw ay tila naglahong parang bula at hindi niya mahanap ang mga ito kahit na ano pa ang gawin niya. Ang top management ng Baekhyun ay bigla na lang naglaho ng sabay. Ang Baekhyun sect at ang Baekhyun group, may nakabangga sa kanya at idinagdag na wala rin dong nakakakilala sa kanya rito. Pagsapit ng gabi sa tuktok ng isang bundok ay sinabi ni Chen Fan na mayroong isang teknik na nagagawang matrace ang bloodline at kaluluwa kahit na ang mga ito pa ay nasa bilyong-bilyong light years ang layo, gayunpaman ito raw ay nag-i-involve sa wondrous karma ng heaven and earth. Ito ay ang pinaka-kas-index-index na forbidden technique, at maaari rin itong maging sanhi ng kamatayan kapag nagkaroon ng problema. Inilabas niya ang mga soul tablet ni Qiyong at ng kanyang magulang, umupo, nag-inflict ng hiwa sa kanyang palad, ipinirform ang 9 Heavens God Karma and Reincarnation Bloodline attracts, nag-activate. Nagulat si Chen Fan nang makita ang nakatalikod na imahe ni Qiyong sa isang partikular na galaxy. Gayunpaman hindi niya ma-maintain ang teknik na bitawan niya ang soul tablet. Nagdulot uli ng hiwa sa kanyang palad, pinatakan ng dugo ang soul tablet, ipinirform uli ang parehong teknik, lapit pa kailangan niya rong mas lumapit pa upang makasiguro, ngunit nabasag na naman ang spell. Iyon daw ay si Qiyong, natitiyak niya rong iyon ay si Qiyong, hindi siya maaaring magkamali, pinatakan uli ng dugo ang soul tablet at itinodo niya na ang spell. Sa isang partikular na bituin ay nakita niya uli ang nakatalikod na imahe ni Qiyong kasama ang 2 individual. Qiyong, pakawala niya at tila ba ito ay narinig ni Qiyong, lumingon at nagtaka. Sa kasamaang palad sa muling pagkakataon ay nabasag na naman ang spell na bitawan ni Chen Fan ang soul tablet. Napa-exhale si Chen Fan, iyon ay ang Northern Realm ng Central Galaxy, ang entrance ng Xinwu Immortal Sect. Great, mabuti raw at ayos lang ito, kahit sila pa ay nahiwalay sa isa't isa ng napakaraming galaxy, bilyong light years ang pagitan, katiyak-tiyakan. Pupuntahan niya ito't hahanapin pagdating ng araw.
Napaubo ng dugo. Obviously si Kyung daw ay kinuha rin ng Kenching noon sa parehong petsa nung ito ay dumaan sa Earth at since ayos lang si Kyung. Tiyak na ang kanyang mga magulang, Sister Anya, Grandpa at iba pa ay ayos lang din, hintayin lang daw siya ng mga ito tatawiran niya ang walang katapusang galaxy na ito at muling tatayo sa kanilang harap ngunit sa ngayon ay kailangan niya munang makarecover mula sa kanyang mga injuries at pagkatapos, hahanapin niya na ang iba pang mga members ng Baekhyun sect. Although ang kanyang numa ay napinsala ng husto at ang kanyang cultivation level ay bumaba pagkatapos niyang gamitin ang Karma the Urge na iyon kanina, magagamit niya pa rin ang pagkakataong ito upang ibabad ang kanyang katawan sa batas at palakasin pa ang kanyang foundation. Pagsapit ng umaga sa parehong lokasyon na kinaroroonan ni Chen Fan ay maririnig ang yapak ng mga paghakbang mayroong mga dumating, at ang tatlo sa mga ito ay sina Liu Yang, Zhang Feifei, at Xu Yun. Hasambit ni Liu Yang napatanong kung sino ang taong ito, kilala daw ba nila ito? Sumagot si Zhang Feifei na hindi niya pa ito nakita noon. Perhaps ang taong ito ay hindi nagmula sa kanilang Cloudy Mountain, mukhang ang lugar pala na ito ay ang parehong lugar at lokasyon kung saan nakatayo noon ang villa ni Chen Fan. Tingnan niyo siya, saad ni Chuya, napakagulo ng itsura, balot ng mga patay na damo at hamog, malamang ito raw ay umakyat dito ng hating gabi. Ano, hindi raw ba nito alam na ang Cloudy Mountain ay isang private property at isang forbidden area? Inextend ni Liu Yang ang kanyang kaliwang kamay, dadalhin niya raw ito sa mga security guards. Ngunit biglang tinampol ni Zhang Feifei ang kanyang kamay. Iwinaksi, Liu Yang, sigaw niya, ito raw ay isang normal lang na tao, bakit gagawin nito ang bagay na ito sa taong ito? Hatugon ni Liu Yang, fine, hahayaan niya raw ito para sa kapakanan ng sister nito. Hasambit ni Xiao Zuan, hindi raw mangangahas na magsalita ng ganito si Liu Yang kung narito lang si Sister Ran. Tama na Xiao Zuan, sambit ni Zhang Feifei. Huminga ng malalim si Chen Fan at binuksan ang kanyang mga mata. Lumapit si Zhang Feifei at pangiting nagtanong kung ayos lang ba ito. Ano ako? Patanong na tugon ni Chen Fan. Bakit, may nangyari daw ba sa kanya? Sinabi ni Zhang Feifei na napakagulo ng itsura nito, balot ng damo. Ano, dito raw ba ito natulog buong gabi? Napakalamig daw rito sa tuktok ng Cloudy Mountain, kahit na ang mga Great Masters na naabot na ang sublimity level ay hindi nakakapag-cultivate dito sa loob ng napakahabang oras. O, tugon ni Chen Fan sabay tayo, ayos lang daw siya. Hey, sabat ni Xiao Zuan, kinuha raw nito ang spot ni Liu Yang at kung hindi lang dahil kay Feifei, tiyak na ito raw ay nagtamo na ng matinding injury. Liu Yang, patanong na tugon ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kailan pa lumitaw ang Liu family na ito. Ahehe, wala yun, sambit ni Zhang Feifei, nagtanong kung talaga bang ayos lang ito. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan ng patanong na ito ay nagko-cultivate gamit ang body training at foundation establishment ng Baekhyun sect na siyang ikinabigla ni Zhang Feifei. Napatanong kung paano nito nalaman ang patungkol doon. Ang Baekhyun sect daw ay mga 6 o 7 taon nang naglaho at ni halos karamihan daw sa mga youngster ngayon ay maaaring hindi man lang narinig ang patungkol sa kanila. Agad na bumaling si Chen Fan, wag daw itong mabahala, wala siyang balak na manakit. Hasambit ni Zhang Feifei sa kanyang isip, mukhang ang pagpunta raw nito rito ay hindi nagkataon lang, mukhang mayroon pa itong ibang sadya. Agad na humabol kay Chen Fan, sumigaw na wag muna itong umalis, ipaliwanag nito ang kanyang sarili, ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung hindi lang dahil sa katotohanang kahawig nito ang kanyang kaibigan, kinuha niya na ang buong cultivation nito dahil sa ginagawa nitong pagharang sa kanyang daan, tumabi raw ito, ngunit iginiit ni Zhang Feifei na tatabi lang siya pagkatapos nitong ipaliwanag ang kanyang sarili. Hay, sambit ni Chen Fan, ang body training daw at ang foundation establishment ay ang core secret ng Baekhyun sect. Ngunit ilang bahagi lang ng mga ito ang natutunan nito na nangangahulugang ito ay hindi related sa Baekhyun sect. Ano, tugon ni Zhang Feifei, nagtanong kung papaano nito nalaman. Tama na Feifei, sabat ni Xiao Zuan, ignore na lang daw nito ang taong ito, magsimula na lang sila sa kanilang sariling cultivation training. Ngunit sinabi lang ni Zhang Feifei na mauna na ito na siyang ikinabigla ni Xiao Zuan, kailanman ay hindi pa raw ito lumiban sa kanilang morning training. Ano, nahulog na raw ba ito sa taong ito? Na siyang nagpapula sa pagmumukha ni Zhang Feifei, agad na itinulak si Xiao Zuan, umalis na raw ito ngayon din. Feifei, pahabol ni Xiao Zuan, mayroon dong iilang mga tanyag na mga cultivators ang gusto itong mapang-asawa kaya dapat mag-ingat daw ito.
Ngunit hindi na ito pinansin pa ni Zhang Feifei. Sinabi kay Chen Fan na malamang ito raw ay related sa Baekhyun sect since nakilala nito ang kanyang cultivation technique. Ang isa raw sa kanyang mga elders ay tinutulungan ng mga disciples ng Baekhyun sect na nasa hindi magandang kalagayan at base sa nakikita niya mukhang ito raw ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon, kaya ano raw ba kaya kung sumama ito sa kanya sa bahay ng kanyang elder? O tugon ni Chen Fan nagtanong kung sinong elder ano ang pangalan nito. Ngunit sumagot lang si Zhang Feifei na sumunod na lang ito sa kanya kaya hindi na nakipag-argue pa si Chen Fan. Pagdating nila sa isang mansyon ay napasabi si Zhang Feifei sa kanyang isip na nagdala siya rito ng isang individual na mayroong kaugnayan sa Baekhyun sect. Tiyak na matutuwa raw ang kanyang auntie. Pinindot ang doorbell at idinagdag na magmula nung mag-collapse ang Baekhyun sect at nang mawala yung taong iyon. Ang kanyang auntie ay naging napakalungkot na niwala rong epekto kahit na anong comfort pa ang gawin niya. Sayang lang daw at ang taong ito ay hindi mukhang isa sa mga haligi ng Baekhyun sect dahil wala raw siyang anumang nararamdamang aura mula rito. Bumukas ang pinto. Feifei sambit ng isang babae. Nagulat nang makita si Chen Fan. Lumalabas na ito pala ay si Aunt Tang. Lumapit Fan saad niya talaga raw bang ito ay si Chen Fan. Auntie bumalik na ako, sambit ni Chen Fan sabay yakap sa kanyang Aunt Tang. Napasabi sa kanyang isip na pagbalik niya rito makalipas ang 10 taon tila nawala na sa kanya ang lahat at tila ba nakalimutan na siya ng mundo, tanging si Aunt Tang lang ang nanatili rito sa kanilang mansyon at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Tumulo ang luha sa magkabilang mata ni Aunt Tang. Siya raw ay nagagalak na makitang ito ay bumalik na. Mapapansin ang reaksyon ni Zhang Feifei. Nagtanong si Aunt Tang kung alam na ba nito kung ano ang nangyari sa kanyang family. Sumagot si Chen Fan na naimbestigahan niya na ang patungkol doon ngunit mayroon daw siyang maraming katanungan para rito. Sure, tugon ni Aunt Tang, pumasok daw ito, sasabihin niya ang lahat. Ano, sambit ni Zhang Feifei, kilala pala ni Auntie Tang ang taong ito at niyakap niya pa ito. Sino raw ba talaga ang taong ito? Sa loob ay ipinakilala ni Aunt Tang si Zhang Feifei kay Chen Fan. Ito raw ay ang pinsan ni Ranran. Feifei, batiin daw nito ang kanyang elder brother. Ano, tugon ni Zhang Feifei sa kanyang pagkabigla. Elder brother? Ito raw ay mukhang napakabata pa kumpara sa kanya at ilang sandali pa ay nagtanong si Chen Fan kung kamusta na si Ranran at si Uncle Zhang. May pagmamalaking sinabi ni Zhang Feifei na sa kasalukuyan si Ranran ay ang siya ng best cultivator sa kabuuan ng younger generation ng China. Ito ngayon ay nasa kanyang seclusive cultivation sa capital ng Yanshan upang mag-breakthrough patungo sa Golden Core. Tugon ni Chen Fan, so mare-realize na raw pala ni Ranran ang Golden Core. Idinagdag sa kanyang isip na ang Earth ngayon ay tila ba nagkakaroon ng brief revival bago ang katapusan. Ang mga tao ay ginagamit ang chance na ito upang maka-breakthrough sa barrier at nagko-cultivate sa nakakabaliw na speed. Tama yun, saad ni Aunt Tang. Si Ranran ay minsan nang natalo sa isang tanyag na kabundukan kaya pagbalik nito, agad itong nagsimula sa kanyang cultivation. Ibinigay niya rito ang body training at foundation establishment. Hindi naman daw siguro ito magagalit sa ginawa niyang iyon, hindi raw ba? Sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala at nagtanong kung ano ang mga nangyari sa Earth nung mga taong nawala siya. Sinabi ni Aunt Tang na magsa-10 taon na, noon ang Earth ay mapayapa. Si Chen Hua iyan ay nasa half-step na ng Golden Core at dinami na ang mundo. Gayunpaman 7 taon na ang nakararaan ng Chen family at ang top management ng Baekhyun sect, silang lahat ay bigla na lang naglaho. Ang mundo ay nabalot ng chaos, ang spiritual energy ay bigla na lang nag-increase sa nakakabaliw na speed. Ang mga high-level cultivators ay nagsimulang magsisulputan at yung mga aliens ay nakakuha ng suporta mula sa kani-kanilang mga planeta at ang karamihan sa mga makapangyarihang sekta ngayon, silang lahat ay sinusuportahan ng mga impluensyang nagmula sa labas ng Earth. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so ang mga iyon daw pala ay nandito na ngunit bakit hindi pa sila gumawa ng hakbang? Ito raw ba ay dahil sa sinasabing great opportunity? At tinanong niya si Aunt Tang kung ipinakita na ba mismo ng Nascent Soul ang kanyang sarili. Nascent Soul? Pagtataka ni Aunt Tang, napatanong kung ano iyon daw ba ay mas malakas pa kaysa sa isang Golden Core level. Well, mukhang yung mga outside influences daw ay mayroong mga kasamang cultivators na maaaring mas malakas pa kaysa sa mga Golden Core level. Auntie, sabat ni Zhang Feifei, malamang ito raw ay nagsasalita lang ng nonsense. Ang mga sect masters ng Taichu sect at Wuji Dojo ay mga Golden Core level lang, walang Nascent Soul. Walang ganun, ngunit sumagot lang si Aunt Tang na tumahimik ito. Kailanman ay hindi magsisinungaling si Chen Fan.
Ayos lang yun Auntie Tang, saad ni Chen Fan na tigilan si On Tang. Well, kung ganun manatili na lang daw ito rito, at idinagdag sa kanyang isip na si Chen Fan ay nasa kanyang prime noon, ngunit ngayon, ito ay naging isang ordinaryong tao na lang. Hai Fan sabay pahid sa kanyang luha. Huwag daw itong mag-overthink. Sa talent na mayroon ito, tiyak na madali lang itong magkakaroon ng comeback na siya namang ipinagtaka ni Chen Fan. Hasambit niya sa kanyang isip. So iniisip raw pala ni On Tang na nawala na sa kanya ang lahat ng kanyang cultivation at nagsasuffer mula sa napakatinding injury, ngunit actually, pinag-isa niya lang daw ang lahat ng kanyang cultivation dahil binabalak niyang i-infuse ang batas sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang araw, pagsapit ng gabi sa loob ng isang silid ay makikitang nagko-cultivate si Chen Fan. Bumalik na sa kanyang mortal form. Napasabi sa kanyang isip na ang strength ng kanyang cultivation, body at immortal soul, ang lahat ay nagtipon na sa highest point, bumubuo ng flower of strength. Sa ngayon ay mayroon na siyang 3 bulaklak na nangangahulugang naabot niya na ang highest limit ng kanyang golden core cultivation. Maliban na lang kung siya ay mag-breakthrough patungo sa nascent soul, ito ay hindi na ma-improve pa. Naalala niya ang mga nangyari sa nagdaang mga araw. Sinamahan niya raw ang kanyang On Tang sa loob ng ilang araw at sa tuwing gabi naman, ginagamit niya ang kanyang divine consciousness upang umikot sa kabuuan ng mundo at mang-alap ng mga impormasyon. Gayunpaman, it's a pity dahil ang ginawa niya ay tila paghahanap lang ng karayom sa tambak ng dayami. Ang train of thought ni Chen Fan ay pinutol ng sunod-sunod na pagkalabog ng pinto. Bumukas. Hello, bati ni Jiang Feifei. Gusto raw ni On Tang na samahan niya ito patungo sa gathering kaya pumunta na raw sila doon. Sumagot si Chen Fan na hindi siya pupunta, wala siyang oras para doon. Sinabi ni Jiang Feifei na iyon ay order ni On Tang. Ito ay nag-aalala na baka magkasakit ito sa pananatili lang sa loob ng bahay buong araw. Huwag daw itong mag-alala, ang tanging naroon lang ay si Xiao Zuan at ilan sa kanilang mga peers sa Chuzhou Province. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan. Idinagdag sa kanyang isip na si On Tang ay ang isa sa iilang mga tao na ayaw niyang ma-provoke sa kanyang buhay, kaya pumayag na nga siya. Idinagdag sa kanyang isip na moreover, siya raw ay curious sa mga younger generations ng Earth ngayon. Lumipat ang eksena sa Tiansheng Building. Ito ay ang dating Tiansheng Hotel. Gayunpaman si Yang Chao na kasalukuyang young master ng Tiansheng Group, ay nirebuild ang lugar na ito ngayon. Hindi lang sa mayroong mga restaurants at shopping complex dito rin nakabase ang ilang mga cultivation dojo ng Chuzhou Province. Siyempre mayroong ilang mga naiinggit, gayunpaman walang sino man ang nangangahas na mag-provoke sa Tiansheng Group dahil sa si Yang Chao at ang young goddess ng Jiang family ay matalik na magkaibigan, pati na ang asawa nitong si Mengmeng. Pagpasok sa loob ng dalawa ay may tumawag kay Feifei. Mapag-aalamang ito ay si Xiao Zuan at ang iba pa. Chen Fan, pakilala ni Feifei ang isang ito raw ay si Chu Yun ng Chu family ng Jiangbei. Ang second grandfather nito na si Chu Tianxiao ay ang vice chairman ng Jiangbei Cultivators Association, at ang uncle naman nito ay mayroong mataas na status sa army. Ang isang ito naman ay si Liu Yang, habang ang isa naman ay si Xiao Zuan. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, sa mga ito si Chu Yun daw ang pinakamalakas. Naabot na nito ang medium level ng profound opening. At actually ang teknik na ginagamit nito ay ang Kanglong body training technique, yung teknik na nilikha niya, habang ang iba namang nandito ay nasa itaas na ng medium level ng foundation establishment. Feifei, hila ni Xiao Zuan. Tumungo daw sila doon upang mag-enjoy ng ilang masasarap na pagkain, habang nagtanong naman si Chu Yun kung alam ba nila na narinig niyang ang first beauty ng Jiangnan ay tutungo rito. O talaga ba, tugon ni Liu Yang. Magpapadala raw ba sila ng anumang bagay? Humiwalay si Chen Fan sa mga ito nang bigla siyang binulabog ng isang boses nagpakilala sa kanya bilang Yan Junzi. Narinig niya rong tumungo ito rito kasama ang beauty ng Jiang family. Ha, tugon ni Chen Fan. Ano, si Jiang Feifei raw ba ang tinutukoy nito? Ano tinatawag niya iyong beauty? Bro, lapit ni Yan Junzi. Si Jiang Feifei raw ay ang pinakatanyag na princess ng upper class society ng Jiangbei. Ito ay nagmula sa Jiang family at naabot na nito ang profound opening level, at ang elder sister nito ay ang tanyag na goddess ng Jiang family, ang goddess na pumatay sa Crimson Dragon King gamit lang ang isang atake sa East Sea, at sinasabing soon ay maaabot na nito ang Golden Core level. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan. Idinagdag ni Yan Junzi na though siya ay isang billionaire, iyon ay hindi nakatulong, walang mga cultivator sa kanilang family kaya walang nakakakilala sa kanya. Hay kalungkutan.
Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, so mukhang highly regarded na raw pala dito ngayon ang mga cultivators. Sa hapagkainan, ano sambit ni Liu Yang tungo si Sister Tang, oo tugon ni Chu Yun kasama raw nito ang kanyang uncle. Hatugon ni Liu Yang, ano raw ba kaya ang mayroon at maging si Uncle Meng Choi ay tutungo mismo rito. Sumagot si Chu Yun na ayon sa kanyang uncle, mayroon silang titingnang isang individual. Ilang sandali pa ay nasa labas na nga si Tang Yifei at Chu Meng Choi, agad na sumalubong sa kanila si Yang Chao at Meng Meng. Oy Meng Choi, bungad ni Yang Chao, narito raw pala ito. Nag-handshake ang dalawa, tama yung tugon ni Chu Meng Choi, may mahalagang bagay daw siyang sasabihin. Tumingin si Yang Chao kay Tang Yifei, so ito ay ang first beauty ng Tang family, tama raw ba? Oo tugon ni Tang Yifei at sinabi ni Yang Chao na pakiusap. Tumuloy sila sa loob na sila mag-usap. Sa loob ay sinabi ni Meng Meng na mayroong 4 na uri ng high technology anti-eavesdropping dito at mayroon ding spiritual apparatus na nag-a-isolate sa area na ito, kaya rest assured, sabihin na nito sa kanila at titingnan nila kung papaano sila makakatulong. Well, saad ni Chu Meng Choi, narito raw sila para sa nang biglang sumapaw si Tang Yifei. Mr. Yang, naaalala pa raw ba nito ang incident na nangyari sa labas ng East Hill ng Jin Cheng? Hatugon ni Yang Chao, ang tinutukoy daw ba nito ang East Hill Immortal, iyon daw ay gumawa ng alon sa internet, sinasabing mayroong kumikislap na pulang liwanag sa gabi, sinasabi ring maaaring iyon ay isang golden core cultivator na nasa kanyang seclusion. Ano, hindi naman daw siguro iniisip ng mga ito na ang East Hill Immortal na iyon ay si Chen Fan, hindi raw ba? Tama, ganoon nga tugon ni Chu Meng Choi na siyang ikinabigla ng dalawa. Ngunit sambit ni Meng Meng, ngunit si Chen Fan daw ay umalis 10 taon na ang nakararaan. At kahit na bumalik pa ito, malamang ang pinakamataas lang daw na magiging cultivation level nito ay nasa golden core level, kaya ano naman daw ba ang magagawa nito upang makatulong sa kanila? Hay, sambit ni Tang Yifei, marahil ito raw ay tama, gayunpaman, wala na silang iba pang matatakbuhan sa ngayon. Idinagdag ni Chu Meng Choi na ang kasalukuyang master ng Kunlun, ang Old Azure Dragon, ay nagtamo ng matinding injury mula sa isang strike lang ng daliri na natanggap niya mula sa naging laban niya sa Wuji Dojo kailan lang. Ano, sambit ni Yang Chao sa kanyang pagkagulantang isang finger strike lang, ano ang nakalaban daw ba nito ay mga alien immortals? Oo tugon ni Chu Meng Choi, at kahit na anong gawin nilang pagkontrol sa balita ang bakas ng mga alien immortals na ito ay madalas na nakikita, hindi na nila ito magagawa pang makontrol. Idinagdag ni Tang Yifei na kung mayroon mang individual dito sa Earth na magkakaroon ng tsansa laban sa mga alien immortals na iyon, ay wala nang iba kundi si, at mula dun makalipas ang ilang araw ay lumipat ang eksena sa mansyon ng Jiang family. Habang nakaharap sa kanyang Aunt Tang ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ngayon na ang oras upang siya ay magpaalam at magsasalita na sana siya, nang biglang nagsalita rin si Aunt Tang. Fan, saad niya mayroon dong idadaos na napaka-grand na cultivation exchange event sa Jiangbei, ang lahat ng mga sekta rito sa Earth ay dadalo. Mayroon daw siyang natanggap na balitang ang dating key person ng Baekhyong sect ay maaaring lumitaw sa event na ito. Key person ng Baekhyong sect, patanong na sambit ni Chen Fan. Oo tama yun tugon ni Aunt Tang, hindi niya raw alam kung sino yun, ngunit narinig niyang ito ay lilitaw sa event. Nagpasalamat si Chen Fan sa kanyang Aunt Tang, kung ganun siya raw ay pupunta doon. Thus, umalingaw-ngaw na nga ang balita patungkol sa event na ito sa kabuuan ng Jiangbei. Umano'y ang high-end event na ito ay magsisimulang muli sa taong ito, at sa pagkakataong ito ang bilang ng media na magko-cover sa event na ito ay dumami pa, at bukod pa doon, napakaraming mga cultivators ng mundong ito ang dadalo. Tumungo si Chen Fan sa isang lugar, siya raw ay medyo pamilyar sa lugar na ito ay ang Qingyang Town. Ito ay ang lugar kung saan niya na-meet ang kanyang kauna-unahang disciple na si Anshu. Dito niya rin natalo si Lin Hu, na siyang nagluklok sa kanya sa posisyon bilang top person ng Jiangbei. Ano ito raw ba ay coincidence lang o reincarnation? Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ni Chen Fan sa pahayag niyang ito nang biglang may napansin siya sa kanyang gilid. Mr. Chen, bungad ni Yan Junzi, nandito rin daw pala ito. By the way, narinig niya rong ang first beauty ng Jiangnan ay pupunta rin dito. Hatugon ni Chen Fan, puro beauties lang daw ang bukang bibig nito. Sa tahimik na tunog ay dumaan ang itim na kotse sa Qingyang Town. Ano, sambit ni Chu Meng Choi sa loob ng kotse, sigurado raw ba ito ang mga natitirang member ng Baekhyong sect ay pupunta rito?
Oo, tugon ni Tang Yifei, hindi raw siya maaaring magkamali, at nagpatuloy sa topic na ito. Sa maliit naman na bamboo house sa tabi ng ilog ay nagpaalam ang isang dalagitang cultivator sa kanyang Aunt Shu, aalis na raw siya. Lumingon ang kanyang Aunt Shu na mapag-aalamang ang Shu mismo na kauna-unahang disciple ni Chen Fan, at kapansin-pansin din na kulubot na ang kanyang balat. Hay, buntong hininga ni Shu, sige mag-ingat daw ito, at umalis na nga ang dalagita. Lumipat ang eksena sa venue ng gaganapin na event sa labas ay sinabi ni Yan Junzi kay Chen Fan na ang exchange event na ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng mga sekta at mga families ay naglalaban upang maging tanyag, ang sino mang mananalo rito ay ang siyang makakakuha sa maximum benefit ng Jiangbei sa susunod na taon. Bukod sa mga seniors na maglalaban, ang pinaka-interesting na parte ay ang paglalaban ng mga malalaking sekta at mga malalaking families sa isa't isa. Pumasok na sila sa loob, umupo sa upuang naka-reserve para sa kanila. Pag-upo nila'y kasabay din ng pagpasok ng isang individual. Look, sambit ni Yan Junzi, yun daw ay si Gao Baisheng, ang superpower ng Baiji sect. Ha, Gao Baisheng, patanong na sambit ni Chen Fan. Idinagdag ni Yan Junzi na nagawa nitong maabot ng napakaaga ang peak ng immortal sea level. Sinasabing tinalo nito ang lahat ng kanyang mga kasabayan noon at siya ay binigyan ng bansag na Invincible Innate Cultivator. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, talagang ito raw yung taong nagmula sa Baiji sect noon na kilala rin bilang Octopole, na tinuruan niya ng leksyon doon sa Kanglong base nung panahong iyon. Umupo na si Bao Sheng, nagbigay galang ang ilang mga cultivators, nang biglang dumating ang isa pa. Hasambit ng mga tao, ito raw ay ang Deputy Sect Master ng Taiji Sect na si Chen Juyang, kilala rin bilang Grand Immortal Chen. Napatingin siya sa isang dako, hasambit niya ito raw ay napaka-strange. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na yung mga naabot na ang sublimity level noon ay naabot na ang Immortal Sea Innate level ngayon. Mukhang tinake advantage ng mga ito ang nangyaring pagbabago sa Earth. Sa labas ng venue ay hinahanap ng tatlo si Chen Fan, ngunit wala silang natagpo ang signs na ito ay narito. Sinabi ni Yang Chao na paano raw kung hindi naman pala bumalik si Chen Fan, hindi raw sila maaaring magpatuloy sa paghahanap ng ganito. Sumagot si Chu Mengchoy na ngunit kung sakaling ito ay bumalik na kapagka ipinakita na nito ang kanyang sarili, tiyak na muli nitong yayanigan ang buong mundo. Nang biglang napansin nila ang pagdating ng ilang mga cultivators, hasambit ni Chu Mengchoy, mukhang pumunta raw pala talaga ang mga ito rito. Bumaba na sa venue ang mga cultivators, sinabi ng mga tao na ang mga ito ay nagmula sa Taichu Sect, Wuji Dojo at Sun Palace. Oh my God, hindi mapigil ang sigaw ni Yan Junzi, talagang sila raw ito. Kung makakasali lang daw sana siya sa isa sa mga ito, siya raw ba ay sasailalim pa rin sa awan ni Liu Yang at ng iba pa, hindi umimik si Chen Fan. Ang paglapag ng mga ito ay nagdulot ng matinding pressure sa buong venue, napakover ang iba at ang iba ay halos hindi na makahinga, lalong-lalo na si Yan Junzi, kaya nagcast ng kung anong spell si Chen Fan upang i-repel ito. Napahabol ng hininga si Yan Junzi, grabe, muntik na raw siyang mamatay on the spot, habang sinabi naman ni Chen Fan na obviously ang mga taong ito ay hindi kinokonsidera ang presensya ng mga normal na mga taong narito. Ang mga ito ay nagre-release lang sa kanilang mga kapangyarihan ng walang pakundangan. Nagbigay ng pagbatit paggalang ang tatlo sa mga ito, habang sinabi naman ni Chen Juyang na hindi niya inaasahang nakarating na rin maging sa atensyon ng Taichu Sect ang patungkol sa event na ito ng Jiangbei. Ini-announce ng host na ang exchange event na ito ay opisyal nang magsisimula. Hasambit ni Chen Fan, mukhang ang mga ito raw ay talagang mga alien cultivators, o sa mas direktang salita, mga cultivators na gumagamit ng alien cultivating techniques. O sambit ng isang boses, hindi raw ba't ito ay si Chen Fan, bakit ito nandito sa exchange event na ito? Ano, hindi raw ba kaya na ito ay isang makapangyarihang cultivator na kino-conceal lang ang kanyang cultivation level? That's enough, sigaw ni Jiang Feifei. Liu Yang, tumigil na raw ito. Feifei, sabat ni Xiao Zuan, ngunit si Liu Yang daw ay tama. Ang Chen Fan na ito ay isa lamang normal na tao, ito ay hindi nararapat na nandito, ngunit sumabat si Chu Yun na tumigil na ang mga ito. Sila ay aakyat sa stage upang i-representa ang Chuzhou, kaya mag-isip na lang daw ang mga ito kung papaano sila lalaban. Napatiklop ng kamao si Yan Junzi, si Mr. Chen daw ay minamaliit ng mga ito, ngunit tinapik ni Chen Fan ang kanyang balikat, nagsabing ayos lang yun.
Jiang Feifei lingon niya kung hindi lang dahil kay Aunt Tang, pinatay niya na raw sa sampal ang mga kasama nito. Wow, sambit ni Yan Junzi, ito raw ay badass. Anong sinabi niya? Sambit ni Liu Yang, papatayin siya nito sa sampal. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na isang beses pa at hindi na siya maggagawad pa ng awa. Chen Fan, sigaw ni Jiang Feifei, nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sumagot si Chen Fan na wala na siyang sasabihin pa, ito na ang bahala sa sarili niya na siya namang ikinainis ni Jiang Feifei. Sige fine, sigaw niya Chen Fan, magmula sa araw na ito wala na silang kinalaman pa sa isa't isa. Hasambit ni Xiao Zuan, ang fellow raw na ito ay napakalakas ng loob, wala namang cultivation, ngunit ito ay nang ahas pa talaga na e-provoke si Liu Yang at ang iba pa. Mapapansin naman ang tingin ni Chu Yun kay Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na ito ay walang silbi. Bro, saad ni Yan Junzi, ito raw ay nakagawa ng malaking pagkakamali, mas maiging ito raw ay humingi ng tawad dahil kung hindi. Tama na Junzi, tugon ni Chen Fan, manood na lang daw sila sa competition at idinagdag na ang nangyari ay kawalan lang para kay Jiang Feifei. Next, sigaw ng host, ang laban sa pagitan ng mga sekta ay magsisimula na ngayon. Hasambit ni Chen Fan, titingnan niya raw kung sino pa ang mga nandito, gayunpaman nagulat siya nang makita ang isang partikular na cultivation, ito raw ay ang 36 strokes ng Xinwu. Nagpakilala ang dalagita bilang Chen Yaoyao ng Baekhyong sect, siya raw ay narito upang e-challenge ang cultivation world ng Jiangbei. Natahimik saglit ang buong venue sa pahayag na ito, ano sambit ng isa sa kanyang pagkabigla, ang babaeng ito raw ay mga nasa 13 hanggang sa 14 na taong gulang pa lang tapos gusto nitong e-challenge ang buong Jiangbei, at sinabi naman ng matanda na hindi raw ba't ang Baekhyong sect ay nawasak na 6 na taon na ang nakararaan. Ano sambit ng iba, hindi raw ba kaya na ang Baekhyong sect ay angat uli? Ano sambit ni Chen Yaoyao, ang mga ito raw ba ay susugod ng paisa-isa o magsasabay-sabay na? Who the hell ba ang Baekhyong sect na ito? Sambit ni Zhao Deang ng Zhao family, ang pangahas naman daw nitong pumasok dito sa venue at e-disrupt ang event, deserve daw nitong mamatay agad na umatake, ngunit ginamit lang ni Chen Yaoyao ang 36th stroke ng Xinwu, ang dangling hand, upang basagin ito. Ano 36th stroke ng Xinwu? Sambit ni Zhao Deang, talaga raw palang ang babaeng ito ay nagmula sa Baekhyong sect at ito pa ay isang key disciple. Hasambit ng isa, hindi pa raw ginamit ng kanyang grandpa ang buo nitong kapangyarihan, siya raw ang labanan nito, agad na ipinirform ang white mist hand, agad na nagcast ng isa pang teknik si Chen Yaoyao, pinatalsik ang hangal. Bastard, sigaw ni Mr. Zhao, agad na sumugod. Zhao Deang, sambit ni Chen Yaoyao, kinuha raw nito ang teknik ng kanilang Baekhyong sect, sabay salag sa paparating na suntok, idinagdag na tinulungan ito ng kanilang Baekhyong sect noon na maabot ang immortal level at dahil doon nakuha nito ang posisyon bilang isa sa top family ng Jiangbei, ngunit isinawalang bahala lang nito ang lahat ng ginawa ng kanilang Baekhyong sect, sinipas sila patagilid. Ano sambit ng reporter, idinagdag ng cameraman na hindi niya inaasahang mayroon palang malalim na rason sa likod ng lahat ng ito. Little girl, saad ni Mr. Zhao, nililigawan daw nito ang kamatayan. Sumugod si Chen Yaoyao, hasambit niya gagamitin nito ang teknik ng Baekhyong sect laban sa kanya, ito raw ay napaka-shameless, habang napasabi naman si Chen Fan na ito ay ang cloud hand ng Lu family. Luo, Zuan at Jian, sigaw ni Mr. Zhao, ano manunood lang daw ba ang mga ito? Thus sumugod na nga ang tatlo pasabay-sabay na umatake, na siyang naging dahilan upang mapa at ras si Chen Yaoyao. Luo Guojun, sigaw niya, kung hindi lang itinuro ng kanyang Aunt Shu ang Kanglong body training technique, mararating daw ba nito kung ano ang mayroon ito ngayon? Zuan Jian, Taoist, ang lahat daw ng teknik na mayroon ito ay itinuro ng kanyang Aunt Shu, ngunit pagkatapos ng lahat ito raw ay nagpadala ng mga assassin upang atakihin ang kanyang Aunt Shu. Nagpatuloy si Chen Yaoyao, wow, sambit ng producer sa isang dako, sige sabihin pa raw nito sa kanila ang iba. Sinabi ng isa na ang ratings ng event na ito ay pataas ng pataas, tiyak na ito raw ay maghihit sa top. Hasambit ni Mr. Liu, ang Baekhyong sect daw ay itinuturing lang nila na kulto. Si Chen Baekhyuan ay lumikha lang ng gulo nung mga araw na iyon at ngayon binabalak ng disciple nito na i-revive ang Baekhyong sect, yun ay hindi nila hahayaang mangyari. Sumugod na rin ang iba pang mga cultivators, hindi nila mahahayaang iyon ay mangyari, hulihin ang babaeng ito, sigaw ng isa.
Nag-perform ng isang stand si Chen Yaoyao habang sa isang matayog na building naman. Habang pinapanood ang nangyayari ay napahampas sa bintana si Chunong Chui mistang sigaw niya tulungan daw nila ang babaeng iyon ngunit mariing sumagot si Tang Yaifei na hindi nila maaaring gawin yun dahil natitiyak niyang ang mga immortal level experts ngayon na nagmula sa alien clan ay naghahanda ng mang-ambush sa Qingyang Town. Inaabangan ng mga iyon ang mga natitirang members ng Baekhyun sect kaya kung tutulong sila ngayon malalaman ng mga iyon ang kanilang binabalak na nangangahulugang mawawala sa kanila ang lahat. Sumagot si Chunong Chui na ngunit si Yaoyao na ang huling pag-asa ng Chen family, kapag sila ay nagbulag-bulagan lang at hahayaan itong mamatay, hindi niya raw alam kung papaano pahaharapin ang kanyang instructor. Sinabi ni Yaifei na wag itong mag-alala hindi mangangahas ang mga itong patayin si Chen Yaoyao. Dahil after all walang sino man ang nakakaalam kung talaga bang patay na ang taong iyon idinagdag sa kanyang isip na gayunpaman, ito ay haharap sa matinding torture at life imprisonment. Sa ngayon tanging milagro na lang ang makakapagligtas sa batang ito. Mapapansing tumigil ang mga cultivators sa harap ni Yaoyao little girl sambit ni Mr. Zhao tumigil na raw ito sa pag-resist. At i-spare nila ang buhay nito nang biglang mayroong nagdash ng napakabilis na mapag-aalamang si Chen Fan tumilapon ang mga cultivators makikitang nasa harap na ni Yaoyao si Chen Fan, nagtanong kung sino ang nagsabi sa mga ito na wala ng iba pang taga-Baekhyun sect ang tutulong sa little girl na ito. Ano sambit ni Chen Juyan sino itong nang-ahas na tulungan ang babaeng iyon, ano sambit ni Bao Sheng isa pang taga-Baekhyun sect. Hasambit ni Jiang Feifei ito raw ay weird bakit daw ba pamilyar yung nakatalikod na yun? Nabigla sila nang mapansing wala na si Chen Fan sa kanyang upuan ano siya ay naglaho sigaw ni Xiao Zuan paano ito naging posible, my goodness sambit naman ni Yan Junzi no way. Ano siya na ba yan patanong na sambit ni Chunong Chui oo siya yan tugon naman ni Yaifei. Chen Yaoyao saad ni Chen Fan ito raw ba ay member ng Chen family ng Jinling? Oo tugon ni Yaoyao ang kanyang ama raw ay si Chen Xiao nagtanong kung kilala niya ba ito, of course tugon naman ni Chen Fan so mukhang ito raw pala ang kinakondong niya noon sa kanyang mga bisig nung ito ay bata pa. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang pamangkin nagsabing tuturuan niya ng leksyon yung mga taong umatake kay Yaoyao sabay lingun sa isang direction makikita ang pagkagulantang ng tatlo. Sinabi ni Chen Fan kay Mr. Liu na sinabi nitong ang Baekhyun sect ay isang pekeng paniniwala hindi raw ba? Ngayon hinahamon niya raw ito na sabihin uli sa harap niya ang bagay na iyon, sa harap niya na siyang head ng Baekhyun. Sumugod ang isa Lord Luo sambit ng isang cultivator pakiusap wag itong sumugod ang taong iyan ay si pakiusap wag dagdag ng matanda. Wasak ang katawan ni Mr. Luo at saka palang naituloy ni Mr. Zhao ang sasabihin niya sanang ito ay si Chen Baekhyun. Ano sambit ng isa hindi niya raw ini-expect na ang isang expert na nasa immortal level ay maaaring mapatay sa ganitong paraan, idinagdag ng isa na iwinagayway lang nito ang kanyang kamay ganoon na ang nangyari iyon daw ay hindi ka panipaniwala. Makikita ang reaksyon ng dalawa ano sambit ni Jiang Feifei sa kanyang pagkagulantang ano ito ang dating number 1 expert ng Earth, my goodness sambit naman ni Xiao Zuan. Ano sambit ni Chen Fan hindi raw ba nito narinig ng malinaw ang sinabi niya ano kailangan niya para bang ulitin ang sinabi niya. Ni Mr. Immortal Chen nanginginig na tugon ni Mr. Liu narinig niya raw ito. Well tugon ni Chen Fan since narinig na siya nito bakit hindi pa ito sumagot. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Chen Fan kay Mr. Liu ngunit agad siyang bumaling kay Mr. Zhao at ito naman daw nag-take advantage ito sa kanyang Baekhyun sect noon ngunit ngayon binubuli nito ang kanyang mga apprentice mukhang ito raw ay nag-aaliw ng husto. Immortal Chen tugon ni Mr. Zhao ito raw ay isa lamang misunderstanding Chen Fan sigaw ng isa wag daw itong maging napakayabang wag daw nitong isiping maaari na itong magwala rito sa Jiangbei dahil lang sa ito ay ang siyang leader ng sinasabing Baekhyun sect na ito. Shut up sigaw ni Mr. Zhao ito raw ay mamamatay sa pinaggagawa niya at tugon nito ang taong ito raw ay hindi makakapigil sa kanya o talaga ba tugon ni Chen Fan sabay extend sa kanyang kaliwang kamay sinabi niya na raw kaninang papatayin niya ito kapag ka in-offend pa siya nito ng direkta. Nagcast ng kung anong teknik si Chen Fan inangat sa ere ang hangal na pasigaw hindi ibaba raw siya nito siya raw ay si Zhao. Ngunit hindi niya na naituloy pa ang pagpapakilala sa hindi niya naman kilalang pangalan bumaling si Chen Fan sa iba pa nagsabing sa kanilang susunod na buhay, wag na uling i-offend pa ng mga ito ang Baekhyun sect sabay sunog.
Natulala ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Grabe sambit ng mga tao, ito raw ay napakalupit at napaka-brutal. Ano ang Chen Baekhyun daw ba na ito ay ganito na noon pa man? Ano sambit ng iba, pumatay siya ng tao, at sinabi naman ng iba pa na ito ay binobroadcast ng live sa iba't ibang estasyon. Hasambit naman ni Yifei sa kabilang dako gaya ng inaasahan, si Chen Baekhyun ay napaka-brutal pa rin at napaka-mapaghiganti. Paghakbang nina Chen Fan paakyat sa hagdan ay itinuon niyang muli kay Mr. Liu ang kanyang atensyon na siyang nagpalambot sa mga tuhod nito. Mr. Chen, pakiusap, espere daw nito ang buhay niya, siya ay nalinlang lang ng mga iyon. Ngunit isang finger strike lang ang isinagot ni Chen Fan rekta sa noo ni Mr. Liu, agad na nawala ng buhay. Mapapansin ang reaksyon ni Liu yang mapag-aalamang ito pala ay ang kanyang great-grandfather, ang backbone ng kanilang Liu family. Hindi siya makapaniwalang nagawa itong mapatay ni Chen Fan gamit lang ang isang daliri. Chen Baekhyun, sigaw ng mga tao. Maraming bilang daw ng tao rito sa Earth ang nanunood sa live show na ito. Ano talaga raw bang papatay pa ito ng maraming tao? Sumigaw ang iba na ang pangahas naman nitong pumatay ng mga tao in public. Ngunit tinanong lang ni Chen Fan si Yao Yao kung sino pa ang mga nambuli sa kanya magmula nung magkasakit ang kanyang Aunt Shu. Pinagtututuro ni Yao Yao ang ilang mga cultivators na siyang ikinagimbal ng mga ito, agad na nagmakaawa kay Chen Fan, thus naggawad nga ng awa si Chen Fan. Pinagpahinga na sila ng tuluyan. Itinuro ni Yao Yao ang isa pa mapag-aalamang ito ay si Master Zin, isang officer ng Sun Palace na siya namang ikinainis nito. Sinigawan si Chen Fan, ito raw ay isa lamang mababang katutubo rito kaya ang pangahas naman daw nitong mag-amok dito. Get lost, pasigaw na tugon ni Chen Fan na umalangaw sa buong venue. Napatikip ng tenga ang tatlo. Pinasabog si Master Zin. Humarap si Chen Fan sa mga tao, umupo, nagsabing siya na si Chen Baekhyun ay bumalik na. Yao Yao, sambit ni Chen Fan, nagtanong kung nasaan ang ama nito at ano ang buong pangalan ng Aunt Shu nito. Ngunit sumagot lang si Yao Yao na noon pa man ay Aunt Shu na ang tawag niya sa kanyang Aunt Shu, yun lang ang alam niyang pangalan nito. Habang ang mga magulang niya naman, hindi niya na nakita ang mga iyon magmula nung siya ay mag-aral sa elementarya, at ang kanyang elder brother, ito ay inadopt ng kanyang Aunt Shu, at nung sinubukan nitong protektahan si Aunt Shu, nung mapag-alaman ng mga taong iyon na ang karamdaman ng kanyang Aunt Shu ay palala na ng palala, ang mga iyon ay nagsimulang atakihin ang kanilang sekta. Ang lahat ng kanyang mga senior at kapwa apprentices ay nagkandamatay lahat, tanging siya na lang at si Aunt Shu ang natitirang buhay na members ng Baekhyun sect ngayon. Mararamdaman ang pagsukob ng galit kay Chen Fan, tumayot, isinigaw sa kanyang isip na yung lahat ng mga umatake sa Baekhyun sect ay kailangang mamatay. Liu yang sigaw niya na siyang ikinagulantang nito. Agad na hinila palapit. Mapapansin ang reaksyon ng dalawa. Napasigaw si Liu yang, Chen Fan, wag, Immortal Chen, wag, pagmamakaawa niya. Wala raw siyang alam patungkol sa Baekhyun sect at hindi niya rin kilala ang babaeng ito. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan, ngunit doon sa tuktok ng Cloudy Mountain, kung hindi lang dahil kay Jiang Feifei pinatay na siya nito, hindi raw ba? Well, wag daw itong mag-alala, ang gagawin niya ay hindi naman masakit. Ginamit niya na ang parehong teknik na ito noon upang i-dispatch sa ang Shen family at gagamitin niya ito uli ngayon. Agad na ipinirform ang bloodline curse kay Liu yang pinatay ang lahat ng mga members ng Liu family sa pamamagitan ng dugong dumadaloy sa buong katawan ni Liu yang, at sa huli ay isinunod niya na rin ito. Ngayon saad niya sino pa ang mga ngahas na i-offend ang Baekhyun sect. Agad na lumapit si Bao Sheng upang magpaabot ng pagbati. Oy, Bao Sheng ng Baiji sect, tugon ni Chen Fan, long time no see, at nagtanong kung kamusta na si Lord Wu. Sumagot si Bao Sheng na si Lord Wu Tingshan ay naabot na ang innate level ngayon, at sa kasalukuyan ito na ay isa sa mga guardian elders ng Baiji sect. Humakbang na rin palapit ang dalawa. Pagtataka ni Chuyun, hindi raw ba't iyon ay ang kanyang uncle at si Miss Tang? Ano, dagdag ni Xiao Zuan, kilala rin maging ni Uncle Chu at Miss Tang si Chen Fan? Mukhang hindi lang daw pala sa ito ay mayroong formidable na lakas, ito rin ay mayroong mataas na status. Sinabi ni Chuyun na nung si Chen Baekhyun pa ang in charge sa Kanglong, ang kanyang uncle ay isa lamang sa mga mag-aaral nito. At si Tang Yuanqing naman na ama ni Miss Tang ay isa lang ding ordinaryong member ng Baekhyun sect. Mapapansin ang ekspresyon ni Jiang Feifei, napasabing lumalabas na nasayang niya raw pala ang isang malaking pagkakataon. Binati ng dalawa si Chen Fan, instructor, sa wakas bumalik ka na, bungad ni Chu Meng Choi. Immortal Chen, dagdag naman ni Tang Yifei, siya raw ay nagagalak na makita itong muli.
at idinagdag na mayroon silang natanggap na impormasyon na ilang mga experts ng Alien Clan ang nag-sneak in dito sa Xinjiang Town nagbabalak na hanapin ang mga natitirang survivors ng Baekhyun sect, at sa tingin niya aware na ang mga iyon ngayon sa presensya nito rito ngunit tumawa lang si Chen Fan. Nagsabing sa pagkakataong ito lilipulin niya ang lahat ng mga umatake sa kanilang sekta. Ipapaalam niya sa lahat ng mga nilalang ng universe na ito na walang sino man ang allowed na mambuli sa Baekhyun sect.